So magandang araw kabola. So naglabas na naman po ng marami pong mga trade rumors itong si Snowbad kabola. Kaya naman maganda na naman po itong pag-usapan in the next few videos kabola. And then some interesting things around the league. So sa mga hindi pa nakasubscribe, pakipindot naman po yung subscription button. Let's start with this one. PBA teams can be serious contenders in EASL, says Gurjian kabola. Naalala nyo pa ba si Brian Gurjian kabola? Siya po yung dating head coach ng defunct po na team na Bay Area Dragons kabola, and he is of course a well-respected coach kabola internationally. And in a way, ang pinopoint out niya lang naman that the biggest hurdle to what transpired kabola in the first tournament kabola ng mga PBA teams dito sa ESL is simply hindi po sila sanay dun sa dalawang import, kasi ang ginagawa natin dito sa PBA is isa-isa lang. And of course, in-emphasize niya na kung gusto talaga po mag-contend ng PBA, dapat din po nilang seryosohin. And that in reality is true, diba? Dapat ito po is magkaroon or maging focus kabola. And I hope actually na sa padami po ng padami ng seasons as the years goes by, ma-realize po talaga ng PBA kung gaano kaganda rin po itong tournament nito, that if they can emphasize it kabola and i-embrace po siya ng fans kabola, actually it will give a good dimension for the fans, for the way we appreciate the PBA kabola, and will then benefit po the league. Now, nakita nyo ba yung kumalat po na video po sa social media, di ba? May minuro na naman si Coach Yen Giao po kabola na referee, and wala na pong iba kundi referee kabola. So sa pagmura po na ito, medyo hindi po masyado na ipabalita kung ano po nangyari. Buti na lang po ang Spin.ph, of course alam nila yung mga nangyari po sa PBA, so naghalungkat po sila kabola, at nila pong nalaman na nagbayad naman pala ng fine si Coach Yen Giao kabola, 20,000. Pero akin lang kabola, nakita nyo po yung video, talagang in the face niya, kasi talagang sinigawan din po yung referee kabola. It's a big respect, diba? Can you just imagine if a player did that in the face kabola, minura siya? I'm pretty sure, diba? Kahit pa mga first offenders yan, it will be more than 20,000. So nakagulat na to si Coach Yen Giao, 20,000 lang kabola. Kung baka, diba, ang kanilang way of doing things against this type of negative actions kabola, like nang ginawa nila kay Calvin Abeba, nangyari kay Mactalio kabola, is that nag-i-increase yun, diba? Is kung naging repeat offender ka na kabola, nag-i-increase din yung pinapabayaran sa fan. No, hindi ito yung nangyari, no? Dito kay Coach Yen Giao, parang kung titignan mo, parang nagkakaroon na siya ng special treatment with the way it is being handled. Pero overall, dapat sana mas maganda kung hindi po ganito yung pag-handle nila dito po sa nangyari na ito kay Coach Yen Giao. Some comments that is worth talking about. Ito po, comment po dun sa PBA mock draft natin. I think mas bibili ni Tim Cone si Jason Brickman kaysa kay Evan Neal kabola. Depende kasi yan kasi kung si Brickman po kabola, they will need then that mag-adjust ng mas malala pa kabola yung ibang mga players po nila, kasi si Brickman is medyo ball dominant siya even compared to Neal kabola. So depende yan kay Coach Tim Cone. CJ Lane and Ben Phillips, baka ako yan sa first round. Yes, they have good talents. Sabi naman ni JKTV Lakad, gustong-gusto nila yung Lastimosa, pero nahirap lagi sa mga tira, pilit lagi. He is a scorer kabola, he is a proven scorer. So Jerome Lastimosa, I think, could be a very fascinating prospect in the PBA. Then ang daming magagaling na players, draft pick, pero 12 lang ang team sa PBA. Ang dami na naman mababangkot, mawawalan ng kontrata, sabi naman ni Gilbert T. Valerlo. It's part of what is about or what is expected po in national sports kabola, or in a professional sports landscape kabola. Pero yes, I agree na panahon na talaga para mag-increase po ng team ang PBA kabola. No, ito na nga po yung isang trade rumor na pag-uusapan natin. Una po muna nag-post si Snowbad, just to be clear, muna po siyang nag-post. Ang sabi niya, ang player is fast becoming to be a head case. Then he gave the clue, I will think about it muna, aling Shawnee. And then magbilang ng isang stick na Winston. So it's Shawnee Winston kabola ng Converge kabola. Yun, yung high blue chip kabola na nahulog po sa number 9 pick in the most recent draft. Siya po yung pinapatungkulan dito. And another report kabola, taga-spin din po si Sir Homer Saison, nag-confirm dyan na ito nga pong si Winston nasa trade block po ngayon kabola. So it was confirmed by the two most accurate po na mga insiders. So talaga nasa trade block siya ngayon kabola. And for me, this is a bad decision kabola, diba? Ang pinaka nirereklamo ni Ayo kabola is that hindi siya team player, o hindi siya
maglalaro dun sa sistema. Yung ganitong klase yung ng mindset, yung system, more pangkalis talaga to eh. And of course, we know naman na talagang successful si Coach Aldin sa college with this type of mindset or way of building teams. Pero dito sa professional level ka, bola, depende yan eh. Dapat nag-a-adjust ka din dun sa talent level ng player. I do believe Winston has that potential, has that talent level, kabola, wherein dapat mag-adjust po yung coach, kabola. Kaya naman sa akin, for me, this is not the right decision. Sana magbago pa. Kababans palagi mo, dapat by trade talaga na convert. Ito si Winston, kami lang po sa baba.